Sana balitaan nyo ako. Alvin, in-accept ko yung challenge mo. Nakapagtalim ako. Kaya Nandito tayo ngayon sa taas o rooftop ng bahay na tinitirhan natin o accommodation. Yan, medyo mahangin lang, wala tayong pasok dahil day off. Yan. So ngayon naisipan kong gumawa ng content na ito. Yun nga, kasi napagtanto ko, napag-isip-isip ko mga kaluts, gusto kong i-challenge lahat ng mga kaluts natin. I challenge everyone, lahat ng kaluts natin na china-challenge ko kayo na magtanim kahit sabihin nating walang space yung kanyang bahay. Hindi po yun ang dahilan, hindi po yun yung reason para hindi tayo magtanim. Kasi sabi ng iba minsan, ay wala akong space, hindi ako magtatanim. So hindi po, mali po yung paniniwalang yon. Sabi nga lahat ng gusto, may paraan. Kaya kung gusto natin magtanim, magtatanim tayo mga kalos, kasi kahit sabihin natin nakatira tayo sa isang subdivision or isang private na lugar na walang semento lahat, di ba? Kaya ito kasi, yahalin tulad ko kasi itong tirahan namin ngayon, wala talaga semento na, pero may nakita akong isang butas o isang taniman na sa sulok. Pero pinakiramdaman ko muna ito mga kalos, hindi ko basta tinaniman siya. So may nakita akong mga pinya, tapos yun, saka tinanong ko yung guard kung pwedeng taniman, sabi okay lang daw. Kaya yun, pinasukan na natin. Siyempre alam nyo naman si Kalot mahilig sa tanim, kaya challenge ko kayo mga kaluts, lahat ng mga kaluts natin, magtanim kayo kahit walang space, pwede naman sa paso. Mga nakarang dito kasi yung mga kaluts ay dati may isang lalaki o ibang lahi na kampanya namin, mahilig din magtanim. Ang ginawa niya, nagpataba siya ng malaking drum at mga silaki ng pintura ng timba, pinatabas niya from the middle, tapos pinalagyan niya ng stand. Parang kung makikita nyo, yung parang barbecuehan siya ng mga manok. Ganun na niya, pinatabas niya sa gitna, tapos may stand. So di ko lang alam, di ko nahabol yung kung saan niya binenta. Ang balita kasi naibenta niya kasi nung time na yung bakasyon tayo, pagbalik nag-exit na rin yung nagpagawa nun, tapos ang dami niyang tanim. Believe din ako doon, mahilig siyang magtanim mga kalos. Kaya ngayon, yung ulit-ulit natin, challenge ko kayo lahat, sa mga mahilig magtanim or kahit hindi mahilig magtanim, hinihikayat ko kayo na magtanim lang sa paso. Gaya ng ipapakita ko sa inyo ngayon na content, talagang pinag-isipan natin. Diba? Kasi mga kalus, alam nyo naman, diba, na minsan talaga hindi available sa mga palengke, or kaya minsan this oras na ng gabi or this oras ng umaga or maaga pa, or naubusan ng mga gulay. In case of emergency, mayroon tayong may sasahog, like pwede naman na tayo magtanim ng mga talong, okra, sili, kamatis. Basta wag lang yung mga gumagapang, kasi kung nakatira tayo sa subdivision, baka pagalitan tayo or lumipat sa ibang bahay, di ba? Hindi na sa atin yung pag lumipat na. Pwedeng ganun, kahit sabihin natin na hihilig rin tayo sa mga may bulaklak. So kailangan, wag na pero natin kalimutan yung mga namumunga, like yung kamatis. Yung sili, napaka-importante din yan kasi napapakinabangan yung kanyang dahon. Tapos yung kanyang yung kanyang bunga, di ba? So like sa atin, di ba, yung naitanim na natin mga kalus, malapit na palang magbunga yung tanim natin na sili na galing sa Africa, na dinala natin this last vacation lang natin. Kaya ang tataba. So ang swerte rin natin, medyo green thumb talaga tayo, walang abono na nilagay tayo doon, pero talagang gumanda siya mga kalos. So yun, sana kayo kung ano yung mga gusto nyong mga gulay o yung talbos ng kamote, kung hindi naman gaano kahaba yung gapang niya, pwede naman, basta wag lang yung mga kalabasa, patola. 'Di ba? So kailangan magtanim para may rin kasi ang pagtatanim mga kalos, kasi may yan, may pantanggal ng mga pantanggal ng stress, yun. Tapos yun, nawawala yung inip natin, tapos nare-relax yung mind natin, tapos pag nagbubunga, talagang napakasaya natin mga kalus. Kaya sana lahat ng kalus natin
dahil sa content na ito, sana mahikayat ko kayo na magtanim palagi. Kasi nagsimula ako dito from unang accommodation namin dun sa kabila ay may space, tapos dito sa pangalawa may space pero konti lang. Kung nakikita nyo yung yung taniman ng malunggay doon na tinanim namin na malaki na ngayon, na ganun nakalaki. Yung kasama ko, yung kumpare ko nasa Australia na. Then yun, tapos may konti lang doon, tapos nalipat tayo doon sa kabila. Talagang doon, wala kaming space, puro semento ang nilipatan namin kung saan sila mamikwana. Tapos puro nagtatanim lang ako lagi sa may paso, tapos nilalagay sa bintana. Minsan kasi bawal yun, kasi ang mayari nagagalit sa amin pag nakikita may mga paso. Pero alam niyo naman talaga, medyo mahilig tayo sa mga halaman. Tapos ito naman, yung pang-apat natin na nilipatan, yun na naman, semento na lahat, walang space, pero naganap pa rin tayo ng paraan para makapagpabinhi, tapos itanim sa community. Then ito, may nakita tayo ngayon na space na tataniman natin. Kaya mga kalots, baba lang tayo, di ba? Punta tayo sa baba, and papasilip ko muna sa inyo yung baba natin. Yan o. So yan ngayon, hapon. So hapon na. So yan, ang daming di ba? Ang daming mga heavy equipment. So yan, ang ganda, di ba? Yan. Tapos dito sa may port. So medyo maano lang kasi niya, kasi medyo maano yung hangin, di ba? Takpan natin yan, o di ba? Ang ganda, di ba? Alas magkakalapit lang yung mga establishment na trabahuhan ng mga kakampani namin. Ito isang isang sala de muebles na nagtitinda ng mga kitchenware and mga sopa, parang siya, furnitures. Tapos pupunta ka lang dito sa harap, ito yung mga hardware na nagbebenta rin ng mga gulong and ibang aceite o langis. Tapos dito na yung port na kung saan nagdidiskarga yung mga worker ng kakampani namin, sister company. Yan, dyan sila nagano ng mga forklift, terex and everything. So ayan. So ngayon mga kalos, baba na tayo para makapagtanim na tayo sa ating mga punla dito sa baba. Papakita ko na sa inyo. Kaya mga kalos, I challenge each every one of you. Yan, kahit sabihin nyo walang space, walang pagtataniman, gumawa kayo ng paraan para makapagtanim kayo mga kalos. Hindi po dahilan ng walang space. Kaya sana balitaan nyo ako. Alvin, inaccept ko yung challenge mo na kapag tanim ako, kaya aabangan ko yan. Kung kayo nag-aabang sa mga vlog ko, ako rin aabangan ko yung china-challenge ko sa inyo. Kaya tara na, baba na tayo mga kaluts. Ito yung mga punla natin mga kaluts. Pero yung iba nailipat na natin. So ngayon, ito ubusin na natin to. Kasi nakapaglipat na tayo nung nakaraan sa baba. Nung kahapon lang. Ito yung mga sili, di ba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga kaluts. Hindi dahilan yung walang space. Kagaya nito, di ba? Yung mga mustasa natin, palaki na. Tapos ito, malapit na tayo magkaroon ng pansahog. So parang nalantay yata hindi naman. Yung ating pechay, di ba? Yun yung mga sili pa rin natin. Ayan, malapit na lumagay. Malakas ang hangin mga kaluts. Masakit lang sa tenga nito. Ito, yan na. So kaya tara na, dali na natin to. Itong ating talong, ubusin na natin dun sa baba. Yan, kasi binili ko na rin sa mga guard and tinanong ko kung pwede. Pwede naman daw magtanim, kaya hanggat may chance, di ba? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na yun. Kaya ngayon, ibababa natin para ubusin na to. Kasi may mga nauna na rin naman na itanim doon sa baba. Kaya let's go! Pinakababa lang namin mismo, yung nakita kong magandang spot ng taniman. Ito, nagdala na rin tayo ng tubig. Kasi nung nakaraan mga kalos, nag-aalangan din tayo na magtanim dito kasi akala ko tataniman na, although may santan, pero nakita ko itong mga pinya, 3 pinya yan. Tapos yun, yung una na tinanim ko muna yung bago after magpaalam nagtanim na kaagad ako ng yan, yung ating tanglad yan, tumutubo na. Tapos yung kahapon, ito yung mga nilipat natin yan, itong mga talong yan, di ba? Ngayon, ubusin na lang natin itong isang paso para makapagpula tayo ulit ng panibago. Ito siya mga kaluts. Yan o.
nasa 15 piraso rin yung mga talong natin. Marami na rin bubusugin yan mga kalos. Ngayon, itatanim na natin. Yan, binasa muna natin gaya ng pagtatanim natin sa mga ano natin, sa mga community yan. Pag ano yan, pag nalipat, mas lalong tataba kasi pag dito kasi sa pinula natin nag-aagawan sa sustansya. Kasi mga kalos dito, yung mga Afrikano, kung magtanim sila ay talagang sama-sama kahit sa isang puno, tapos talagang masinsin yung pagkatanim nila dito, kaya karamihan ng tinatanim nila hindi tumataba dahil medyo magkakalapit. Talagang parang nagtanim sila ng palay. Ganun ano yung pagtatanim nilang space. Ganun kapal. Ito itong mga talong na to, ito yung mga sa atin pa yung kulay violet. So ayan, medyo ito yung mga na pinagpilian na galing kina Madam Kang. Yan o. Diba? Ano na lang, 4. Yan, patapos na. Dinidiligan din ng ano, napansin ko, dinidiligan din ng security na binili na natin dito na magpaalam tayo na nagtanim dito. Kaya mga kaluts, inuulit ko po sa inyong lahat, sana mag-comment kayo sa comment section natin na balitaan nyo ako na nakapagtanim na kayo, Kuya Alvin, Kalutong Pinoy, Kaluts. Nagtanim na ako, in-accept ko yung challenge mo na magtanim sa paso or gumawa ng mga improvise o recycled na mga taniman sa paso. Yan, kaya abangan ko, antabayanan ko, and makikibalita ako sa mga ginawa nyo sa comment section, mga kalots. Kaya sana accept nyo yung challenge ko. Peace sa lahat, then sana accept yung challenge ko mga kalots, abangan ko. Yan, see you on next video.